Magandang umaga sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, December 22, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin na meron tayong binabantayang bagyo na isang tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan itong tropical depression sa layong 620 kilometers katimugang bahagi ng Pag-asa Island sa Kalayaan dito sa may bahagi ng Palawan. Hindi natin inaalis yung posibilidad na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw itong bagyo na ating minomonitor. At posible din na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal, partikular na sa bahagi ng Kalayaan Islands. At kung sakali nga na pumasok ito ng ating PAR o magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal sa bahagi ng Kalayaan Island sa Palawan, ay papangalanan natin ang bagyong ito na Bagyong Romina. Kung sakali ito ang pang-18 bagyo sa loob ng ating bansa, sa loob ng PAR ngayong taong 2024. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng shear line, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at ng Kabisayaan, at gayon din itong northeast monsoon o amihan, partikular na sa may hilagang bahagi ng Luzon. At ngayong araw nga, malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, Bicol Region, gayon din sa Mimaropa. Ito ay dulot ng pag-iral pa rin ng shear line, habang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan ng mararanasan naman sa malaking bahagi ng Luzon, partikular na sa Cordillera, gayon din dito sa may Cagayan Valley Region, Central Luzon at maging dito sa Metro Manila, at ilang bahagi din ng Calabarzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Ang trough o extension ng bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ay magdadala naman ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi naman na Zamboanga Peninsula, sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa lalabing bahagi ng ating kapuluan, generally fair weather pa rin tayo, habang may mga posibilidad ng mga isolated o pulupulong mga mahihinang pag-ulan at meron ding mga pagkidlat at pagkulog. At liban nga dito sa minomonitor natin na bagyo sa labas ng PAR, wala na tayong minomonitor anumang low pressure area sa kasalukuyan. At narito ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan. So sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga magsisiwian sa probinsya, asahan po dito sa may bahagi ng Bicol Region, Calabarzon at malaking bahagi ng Mimaropa ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng shear line, habang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan naman ang mararanasan sa may bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Central Luzon at Metro Manila dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Dito naman sa Ilocos Region, generally fair weather tayo na may mga isolated light rains or pulupulong mahihinang pag-ulan. Sa Lawag, 22 to 31 ang degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Sa Tuguegarao naman, 22 to 28 degrees Celsius. 16 to 24 degrees Celsius naman sa Baguio. Sa Kamaynilaan, 24 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 27 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 25 to 29 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Visayas, Mindanao at sa Palawan. Dito nga sa Palawan ay nakakaapekto na yung trough o extension nito nga tropical depression sa labas ng PAR at magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, at malaking bahagi naman ng Visayas ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat mga pag-ulan dulot ng shear line. Sa Calayan Islands, agwat ng temperatura ay 26 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Ang trough o extension din ng itong tropical depression sa labas ng PAR ay makakaranas ay magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, gayon din sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa lalabing bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng generally fair weather, pero may mga isolated rain showers and thunderstorms pa rin tayo na maaaring maranasan sa araw na ito sa Mindanao. Sa Zamboanga City, ang agwat ng temperatura ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius.
At bukas nga, inaasahan pa rin natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama din itong Quezon Province at malaking bahagi din ng Mimaropa at maging dito sa particular na nga sa nabanggit ko dito sa Bicol Region ay posible na maging maulan pa rin, kaya malaki yung tsansa ng mga biglaang pagbaha o flash floods at gayon din yung pagguho ng lupa o landslides. At sa December 24 naman, araw ng Martes, inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, kasama hanggang dito sa may Northern Samar, ilang bahagi ng Mimaropa. At maaaring umabot ito sa may Isabela at Aurora. Ito ay dulot naman ng shear line at ng northeast monsoon. Kaya sa mga kababayan po natin, iba yung pag-iingat dito sa mga lugar kung saan inaasahan natin na malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa araw na bukas, araw ng Lunes at sa araw ng Martes. May itinaas naman tayong gale warning, particular na sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, sa mga baybayin ng Ilocos Sur at gayon din dito sa Kalayaan Island. So delikado pa rin maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka dito sa mga baybayin ng nabanggit na mga lugar dahil magiging maalon yung karagatan. Ito ay dulot pa rin ng pag-ihip ng hanging amihan. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 6:16 ng umaga mamaya at lulubog, ganap na 5:32 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Kagaya ng binanggit ko kanina, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility yung bagyo sa labas ng PAR, or posible din na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal sa bahagi ng Kalayaan Island. So magbibigay tayo ng update mamaya. At maaari tayong sundan sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.usc.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat.